guys, another day, another fiesta na naman ang ating pupuntahan. Kaya naimbitahan na naman tayo today. Ika nga nila ako saan daw ang may libreng pagkain, lalo na kung fiestahan ay dapat puntahan. Charis. So nagbiyahe kami dito ng almost 1 hour lang naman, daraga, papunta sa aming destinasyon sa Miloya. Pagtungo nga namin dito is bubungad agad sa inyo yung lawak ng taniman ng kanilang mga palayan. At nung makarating kami sa mag-anak ng aming kaibigan na si Jean, ay agad din naman kaming in-entertain at pinapasok agad sa kanilang bahay para makakain. Sobrang nakakatawa lang talaga that time kasi habang kumakain kami sa loob ay ito namang nag-iinuman sa labas ay napapasayaw na lang. After namin kumain ay inayos lang namin itong pagpark ng motor para hindi makaabala at pumunta na rin kami sa susunod nilang kamag-anak. So kami talaga dito isaling pusa lang kung saan nila kami yayain ay agad din naman talaga kami sumasama. Kumbaga nakikikain lang sa hindi kilala ganun, charis. Pagpasok nga dito sa pangalawang bahay ng kanilang kamag-anak ay agad din naman nila kaming niyayang kumain na. Pag nakikipag-fiesta ka talaga minsan dito sa mga probinsya kailangan paminsan-minsan tagalin mo rin yung iyong hiya. Kaya paano ka makakadami ng taba? Charis. Binigyan nga nila tayo dito ng buko salad kaya tapos na tayo dito kumain, kumbaga dessert na lang, pero ang sarap ng salad kay super creamy. Sa sobrang sarap, parang gusto ko sabihan yung may bahay na pwede bang pasyaro nito, charis. Ito yung time na tapos na kami kumain dun sa pangalawang kamag-anak nila, pero niyaya uli nila kami kumain dun sa pangatlong kamag-anak nila since fiesta din naman at kailangan din nilang bisitahin. Nag-stay lang kami dito ng ilang minuto para magchika-chika sila, pero sabi namin hindi na kami kakain dahil busog pa nga kami, pero nag-insist pa rin sila na bigyan kami ng pakwan. Maya-maya nga lang ay nagpaalam na kami para nga raw pumunta kami sa pang-apat nilang kamag-anak. Dito pa nga lang sa kalsada, hindi na talaga matapos-tapos ang pagmamarites. Kaya ngayong fiesta lang daw sila nagkita-kita. This time, dinalaw uli nila yung pang-apat nilang kamag-anak. Pero that time, hindi na sana kami makikikain since busog na rin kami. Kaya lang, niyaya uli nila kaming kumain sa loob at nakahain na rin ito sa mesa. Kaya umupo na lang kami. Kunwari pa na hindi nakakain ng mga person. Kaya lang sabi ng mga matatanda ay huwag tanggihan ng grasya. So since may mga dessert na rin talaga silang hinain, ayun na lang din ang kinakain namin. Super chika na lang talaga ng mga person dito. Kasi yun nga, tuwing fiesta na lang daw sila nagkikita-kita. So ayun, nagtitinga na lang ako this time. Kaya marami ng karne nakatinga sa ngipin ko. Charis. Habang naglalakad nga kami sa kalsada, di ko alam kung kamag-anak nila yun or kakilala. Basta gusto nila na pumuntahan namin yung bahay nila, kaya pumunta na lang uli kami doon. Ang dami uling food na sinerve sa amin, kaya ikaw na lang talaga ang mananawa. Sobrang nakakatakam ng food na hinain nila sa amin, kaya lang ako talaga is ayaw ko na, kaya dessert na lang nilantakan ko. So after namin matapos doon sa kakilala nila is naglakad na kami sa kalsada, pero ang akala ko natapos na yung pupuntahan namin ay hindi pa pala kasi pumunta pa sila sa kamag-anak nila. Pero this time talaga as in, hindi na kami pumunta pa doon sa kusina nila or sa mesang nakahain kasi wala na talagang space yung tiyan namin. Pero laking pasalamat ko sa mga tao na to kasi kahit hindi kami kalala ay talagang nabusog nyo po kami. So since andito na nga lang din daw kami sa Miloya ay dadalawin pa daw nila yung isa pa nilang pinsan. Pagdating nga namin doon, ipinakita sa amin ng kaibigan ko si Jean yung lupain ni nanay at talagang napakalawak niya. So nag-enjoy na lang talaga kami dito sa ganda ng view at nagchika-chika na lang din ng mga pinsan niya. Dinala din pala nila kami dito sa malaking bato kasi may kasabihan daw yung matatanda noon na once baguhan ka daw sa baryo ay kailangan mo daw ngat-ngatin yun. Sa laki ba naman nito ay wag na lang kay feeling ko na ubusan na ako ng ngipin ay hindi ko pa nangangat-ngat yan. Charis. Ito pala yung malaking bato na famous dito sa lugar ng Miloya na kapag pumunta ka dito ay hindi pwedeng hindi mo siya makita. After nga namin magtambay at magpicture sa lugar na to ay naglakad na lang din kami pa uwi doon sa pinsan niya. Kasabayan pa nga namin dyan itong si Manong nagtitinda ng ice cream at talaga namang todo picture dyan sa bato na yan. Nag-drive na nga kami dito pa uwi pero sinaglitan ko lang yung panganay naming kapatid doon sa Baskaran. Sabi niya nga ay padadalhan niya daw ako ng saging at yung hinihingi kong sisiw naman. After namin magchika-chika at maayos yung mga dadalhin namin ay umuwi na lang din kami. Yun lang.